Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Mga kasama, magandang umaga po. Ngayon po ay 6 ng Agosto. Ang araw natin ay Miyerkules at ang ating oras Alas 11:04 ng umaga. Tony Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na macho pa nga, Topacio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. At syempre, kasama kong palagi si Miss Juvie de Guzman. Oo, maganda yung words of wisdom ni Boss Dennis Antenor, ano? Oh, yes. Isa-isa lang ang Isa-isa ayos. lang. Mahina ang kalaban. Pero, nangako siya, yung mamayang i-announce natin na tutulungan natin. Ay, opo, ito. Tutulungan natin to. Tutulungan ko to may personally. tutulungan pa kayo. Hindi, yung sinabi mo kanina. Opo. Na yung OFW Oo na nga. humihingi ng tulong. Pero sabi ko nga, biniling ko at pinaunlakan naman tayo ni Boss Dennis. Talagang ginintuan ang puso nitong si Boss Dennis. Sabi ko, kung may maitutulong ako, tutulong ko. Kaso mo, syempre, ako isang oras lang nandito sa IZ eh. Baka pumunta, pakiasikaso na lang kung anong kailangan, i-relay na lang sa atin. Yes, Dito sa yes. Yes, Yes, Yo. At tutulong po kami dyan Opo. sa lubos ng aming makakaya. Ayun. Yan. So, thank you po, Boss Thank Dennis. Salamat, So, Boss syempre, Dennis. yan ay policy talaga nitong ating istasyon sa pamumuno ng ating manager, si Mangjer, na si Panyero. Ayan. Attorney Macnil Rante. Rante. Wag na natin lagyan ng echo. Wag na. Wala nang echo, wag echo. Wag na lagyan ng echo yung Rante. Oo Macnil, Rante. Okay na. Okay na yun. Okay. Anyway, alam mo, yun ay okay na yun, pero ang hindi okay, Manang Jubes, Opo. mabigat eh. Why? Alam mo, ako naman matanda na. Uy! Senior na nga ako sa Nobyembre. Why? Marami na akong nadaan ng Pangulo. Actually, umpisa noong ako'y naging aktibo sa politika. Marami na tayo napagdaan ng pamahalaan. Yes. Bago opo. naging abogado tayo, naging bahagi pa tayo ng pamahalaan ni Erap Estrada bilang Assistant Secretary ng DILG. Naobserbahan naman natin ang pamahalaan talaga nagkakaroon ng kaso sa Korte Suprema. Hindi naman ito ang first time na natalo ang pamahalaan Yes. sa kaso. Di ba natatandaan nyo si Pangulong Cory Aquino, natalo yan sa kaso. Si Pangulong Noynoy. Gloria Macapagal Arroyo, Ah, natalo okay. sa kaso. Jim. Yung anong tawag dito? Yung Truth Commission na pabaliwala ni Barok. magaling Biraugo. na kasi. Oo. Yes. Napabaliwala. Yung HDO naman ni Noynoy Aquino. Opo. Sinabi walang karapatan ang pamahalaan na mag-issue ng HDO. Nag-motion sila, hindi sila sumang-ayon, pero eventually pumayag sila. But never akong nakarinig ng kahit sino sa gobyerno na tinreten ang mga mahistrado ng Korte Suprema. Never. Ngayon lamang sa ginawa ni Speaker Martin Romualdez na tinakot niya ang mga mahistrado. Sinabi niya, sila daw ay naghain ng MR. Okay lang yun. Gusto mo kahit immediately executory na, kahit paliwala na sa tingin ko dahil unanimous. Sige, naghain ka, fine. Walang basagan ng trip. Sinabi niya, yung dahilan kung bakit tingin nila ay hindi sila sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Okay naman yun. Opo. Pero yung sasabihin mo, ay
Pinapaalala ko sa inyo na kayo ay impeachable din, na parang tinatakot mo ba na impeach namin kayo. Foul yun. Lalo na pag may pending case, katatakutin mo ang mga mahistrado ng Korte Suprema. Bawal pala yun? Hindi dapat yun. Lalo-lalo na kung ang pananakot ay nanggagaling sa House na siyang nagsasabi na sila ay at hindi naman nagsasabi, kundi nasa konstitusyon na sila sa kanila magmumula mga impeachment cases. Parang tinatakot mo eh. Mali po yan. Nakakainsulto, mga kababayan, at hindi tayo dapat pumayag ng ganyan. Kahit alam nyo, kung disente kang tao, kahit nagdi-disagree ka sa desisyon ng Supreme Court, hindi ka dapat pumapayag na tinatakot ang mahistrado ng Korte Suprema. Napaka-foul po niyang ginawa ni Speaker Romualdez at wala pong gumagawa niyan. Siya lang. Grabe. Oh. Parang magulang din yan, di ba, Attorney? Sa isang tahanan, tatakutin mo yung nanay mo, tatay mo, papatayin kita pag di mo binigyan ng pera. Hindi parang pwedeng ganun eh. Parang hindi ganon. naman sa parang naman. pamilya. Pero tatlong department yan, legislative, executive, at saka judiciary. I-criticize mo. Sabihin mo, tingin ko, mali kayo. Okay lang yun. Kaya nga tayo, hindi naman lahat ng kritiko ng Supreme Court ay ating idinimanda. Yun lang lumalabis. Papaliwanag ko mamaya yan. Pero parang sabihin mo, kayo impeachable din kayo, baka hindi nyo alam, ang sama po ng dating. Napaka-bully. O di ba ayaw natin binubuli tayo ng China at lahat tayo nagagalit. Ako, ilang beses ko nang sinusulat yan, nagagalit tayo sa China, binubuli. Ba't binubuli natin ang sarili nating Korte Suprema? Yung mga dissenting elements ng society ay dapat i-denounce yang pambubuli na yan. Napakasama mo niyan, napakasama sa tenga, napakasamang forma, it's very unseemly, it's very improper. Makipag-argumento ka na lang doon sa merits ng case kung gusto mo. Pero for you to threaten the Supreme Court, inumpisahan niya ni Laila de Lima eh. Sino ba si Laila de Lima? Di ba wala naman takot sa batas yan? Di ba? She is flaunting the law. Di ba, nung tinanong siya, ikaw ba nakiapid sa may asawa? Frailties of a woman. Ganun na lang yon, frailties of a woman. Excuse na yon, justification na yon. Hindi niya sinunod yung TRO ng Korte Suprema 2011 kay GMA. Yan yata pinakinggan ni Romualdez. Huwag kayong makikinig dyan kay Laila de Lima. Maleleche kayo, sinasabi ko sa inyo. For you to threaten the Supreme Court, napakasama. That is why ngayon, again, I'm calling on the Integrated Bar of the Philippines. Magsalita naman kayo. Wala naman kayo silbi. Puro party kayo eh. Party kayo ng party. MOA kayo ng MOA. Travel kayo ng travel. Yan ang binibida nyo sa website. Pero pagdating sa pagdepensa ng Supreme Court, kamote. Tameme kayo. Anong silbi nyo as a mandatory lawyers group? Kaya nga sinasabi ko, walang kakwenta-kwenta yung IBP. Kung hindi mandatory ang membership dyan, ewan ko kung may 20 matira dyan. Wala kakwenta-kwenta. Ginagamit lang na parang, power block ng ilang mga vested interest ngayon yung IBP. Wala na yan. Wala na silang pakialam sa Supreme Court. Wala na silang pakialam sa kapakanan ng mga abogado. Wala na yan. Malungkot yan. Wala, malungkot talaga. Magsalita kayo, binubuli tinitrete ng speaker yung Supreme Court. Etong PhilConsa, isa pa. Hindi na ako nagtataka kung bakit naglabas ng pahayag tong PhilConsa, Philippine Constitutional Authority, na kinikriticize yung Supreme Court. Sino bang presidente niyan? Si Romualdez din eh. For the longest time, siya presidente niyan. Co-opted yan ng mga Marcos boys. Alam natin yan. Huwag na kayong magkunwari. Ang mga opisyal niyan, malimit. Yung mga remnants ng Marcos regime, yan sina Lolong Lazaro, sina Romualdez, bago lately, sumumpa pa bilang member si First Lady. Co-opted na yan. Huwag niyong pakinggan yung PhilConsa. Ako, member din po ako ng PhilConsa. I am a lifetime member of the PhilConsa. I took my oath noong ang chairman ay si Enrile. Si Juan Ponce Enrile. There was a time na talagang champion niyang PhilConsa for constitutionalism. Kaya lang, co-opted na ng mga Marcos at ng mga Romualdez. Kita nyo, may nag-leak, fake news pala. Lumabas na rin yung totoo. Pero wala bang mananagot doon sa fake news na yon? Di ba? Kaya grabe. Kung sinasabi ni Speaker Romualdez
na tandaan ng Supreme Court na sila impeachable din, tandaan din niya na siya ay walang immunity. Pwede rin siyang idemanda for graft. Pwede rin siyang idemanda ng contempt of court. Tandaan din niya yan. Basta kami, ang grupo namin ay hindi po kami papayag ni sinasalaula ang Korte Suprema. Tandaan nyo rin yan na Mr. Romualdez. We will not stand idly by habang binabastos nyo yung Supreme Court. Okay na mag-criticize. Kasi kita nyo napakaliwanag I-criticize nyo yung desisyon. But for you to criticize the Supreme Court as an institution, foul yan. For you to criticize the individual justices, foul yan. And we will not sit by idly habang binabastos niya. Kaya nga dinimanda namin, etong si ulalong si Richard Heyderian, ang amin daw aim is to stifle dissent. Hindi po. We are here to keep it decent. Kung ang sinabi lang ni Heyderian ay mali yung desisyon dahil ganito, ganoon, kahit hindi ka abogado, gagalangin namin yung iyong panukala o yung iyong comment. Opo. Bagamat tingin namin ay mali. Kasi alam nyo, Mr. Heyderian, hindi mo pwedeng sabihin porkit ikaw ay matalino. Although, yan duda pa rin ako dyan kung matalino ka nga. Kasi may sabsaharan ka pang nalalaman At saka yung past tense mo ng fly, hindi flew flied. Anyway, kahit po matalino kayo, hindi ako nang lalait ng hindi abogado. Pero, alam nyo, yung konstitusyon, 2 semesters po naming pinag-aralan yan. 10 months naming pinag-aralan ng konstitusyon. Pagkatapos, it takes 2 semesters to know the basics of the Constitution. 10 months, araw-araw yung pinag-aaralan yan sa law school. And a lifetime to master kasi mayat-maya po may mga desisyon ng Supreme Court interpreting the Constitution. Hindi nyo pwede sabihin, binasa nyo yan, nagtanong kayo sa abogado, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng Constitution. Alam nyo na yung ibig sabihin ng due process clause. Alam nyo yung ibig sabihin ng section on the legislature, yung section 6. Article 6 pala ng Constitution. Huwag na nyong sabihin, mas alam pa nyo yung Constitution kesa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Buong buhay nila. Yan ang pinag-aaralan nila, Constitution. Buong buhay namin mga abogado, yan ang pinag-aaralan namin. Yung honest differences of opinion with lawyers, okay lang yun. Pero para sabihin yung beholden to the Dutertes. Diba? Supreme Cuddler, katulad ng sinabi ni Sendanya. Supreme Cuddler, personal attack na po yan. That crosses the line between legitimate criticism and contempt. Wow. At saka para sabihin mo na ganito, ganyan, hindi ka naman nag-aral ng batas, itabingi ang pangangatuwiran nitong si Sendanya. Si Larry Gadon naman, very clear naman. Di ba? Kaya paano nyo i-expect na hindi kami kumibo as lawyers and officers of the court? So, sana wag nating takutin yan. Hindi po takutan ito Mr. Speaker. We know that you hold the power of the purse. At pwede nyong ipitin ng Supreme Court hindi lamang sa impeachment kundi sa pera. Pero hindi po tama yan na nagtatakutan tayo. Di ba? Yes. Bawal na bawal yung walang bullying, yes. Hindi tama yan sasabihin nila, nakalagay daw sa konstitusyon, abogado naman siya, the House has the sole power to initiate. Nakalagay din sa konstitusyon the Supreme Court has fiscal independence. Pagdating sa pananalapi, dapat may kasarinlan yan. Bakit? Lagi niyong tinatabas yung budget ng Korte Suprema. Hindi po absolute. Masyado tayong absolutist Alam naman natin sa batas, walang absolute. Lahat yan may nuance, lahat yan may limitasyon. Lahat yan may sinuosities na pinag-aaralan natin bilang mga abogado. Ayan, madugo ang abogado. Huwag tayong mananakot. Hindi tama po. Ang pangit, tingnan. Opo. Attorney, baka pwedeng singit natin tong emergency lang na pwede nating i-ano? Ayan ba yung sa... Opo, yun of course. Opo. Ito po ang... Binanatan lang natin si Martin para maganda yung umpisa natin. Maganda yung ito yung pakiusap natin sa... Sige. Sa mga kababayan natin... May litrato ba tayo niyan? Nandun na po, ilalabas na lang po. Ayan, ipa-flash na po. Ayan na po.
Sabi nga ni Ilocanang Ma'am Shi Betchay, sabi po niya, pahinga ka na, bayaning ina, pagod, sakripisyo at isang di naalalang wakas. Nakakadurog ng puso kaninang umaga lang. Kanina lang po ito kasi isang pasahero ng Ceres bus ang natagpo ang wala ng buhay sa loob ng sasakyan habang nasa may Sibulan. Si Wilma Ausa, taga-barangay San Isidro, Manjuyod, Negros Occidental, isang OFW na bagong dating mula Nagoya, Japan. Kababalik lang. Oo, yes. Pauwi sana para makita muli ang kanyang pamilya pero sa kasamaang palad, hindi na siya nakarating ng buhay. Sobrang nakakaawa ayon sa mga saksi, tila inatake siya sa puso, posibleng dahil sa sobrang pagod, stress at puyat. Napansin na lang ng konduktor na wala na siyang malay. Malapit na sana, konting tiis na lang pero hindi na siya umabot. Ang mas masakit pa, balak pa daw niyang isurprise ang kanyang anak at pamilya, bit-bit ang pag-asang may babahagi mula sa sakripisyo sa ibang bansa. At ilang taon din siyang ng ibang bansa, ang attorney. Tiniis ang lungkot at layo, lahat para sa pamilya. Pero, sabi nga po, hindi na niya naranasan ang pag-ani ng kanyang pinaghirapan. Naiwan na lang ang mga luha, tanong at pangungulila ng kanyang mahal sa buhay. Nakakagising, minsan kahit anong sipag, kahit gaano mo papilit, kayanin. Kaya pakiusap natin, attorney, nito sa mga OFW. Kung talagang tapos na ang oras mo, sabi nga po, wala kang laban. Diyos lang ang may alam sa takbo ng buhay natin. Kaya habang may pagkakataon tayong huminga, magmahal, magpahinga, gamitin natin ito dahil hindi natin alam kung may bukas pa tayong babalikan. Kaya sayang ang taon na sakripisyo, kung sa dulo nito ay mararamdaman, kaya sana matutunan nating huwag ipagpalit ang kalusugan, pero paano nila tayo makakasama kung wala na tayo? Paalam, Ate Wilma, isa kang bayani. Yan. Salamat po kay Tita Lina Policarpio at saka kay Ma'am. Sila po ang nag-insist na maibahagi natin to sa ating programa. Sabi mo, hindi mahanap yung pamilya ba? Yes, hindi pa po. Wala pa. At ano sabi nga po, paalam na Ate Wilma Ausa. Yan. Ausa. Taga saan? Ano yan, may address yan eh. Baka may nakikinig, may inform lang yung pamilya. Kung pwede ho ninyong ibahagi, ito po'y taga Barangay San Isidro, Manjuyod, Negros Occidental. Ayun. Oriental. Mula po siya sa Nagoya, Japan. Wow, sayang, no? Sayang na sayang. Batang-bata pa ho kasi, attorney. Ilang taon ba? Parang mga 20s lang ho, mahigit. Yan. Ha? Opo, ganun lang daw po kabata. So single pa siya? Hindi ho, may pamilya naman Sabi po mo siya. 20s eh. Opo. Hindi, ang 20s naman pwede naman magkaroon ng pamilya. Hindi, kaya nga. Oo. Oh, so, baliliit pa yung mga anak. Mas lalong nakakalungkot. Ano? Opo. But anyway, attorney, malaking pasasalamat pinapaabot po ni Ma'am Lina. Ay, alam niyo, itong mga tao na to concerned din sa mga ganitong tama naman yun, no? klase. Thank you very much. Unang-unang naalala, si Atty. Tapasio. Maraming salamat. Hindi. Salamat kung anong po. may tutulong natin dyan. Ayan. Ngayon, kung Nagoya ang pinanggalingan niya, ito naman, Nagoyo naman ang gobyerno. Ito, alam nyo na may demandahan kami ni... Ano ba yan? Oo, alam nyo, may demandahan kami ni Senator Risa Ontiveros, ano? Opo. Pero dito, pupurihin ko siya. Wow. Just to show you na walang personal. Kasi, kahapon ay kanyang ibinunyag na ang GSIS pala. Ang GSIS ay ang Government Service Insurance System. Yes. Ito po ang nagpapalakad ng pensyon ng mga empleyado ng gobyerno. Yes, Ito pala ay nag-invest sa isang pribadong online gambling business na pag-aari ni Representative Albi Benitez na taga Negros Occidental. Yan, sinasabi mo taga Negros, di ba? Yes. Oo. Nagagalit si Senator Ontiveros. Ito, tama yung kanyang banat dito para sa akin. Ano? Opo. Oo, dapat lang siyang magalit. Ha? Yung pala, nag-invest ng 1 bilyon nga, katulad ng sinabi ko, sa online gambling itong GSIS. Ha? Binili nila ang shares ng DG Plus sa 65.30 per share. Opo. Okay. Alam nyo, wala akong sinasabing hindi dapat i-invest yung pera ng GSIS. Talagang ini-invest po yan para palaguin. Pero hindi dapat ito sa mga risky. Dapat ito sa mga safe securities, treasury bonds, insurance, diba? Oo, mga ganon. Oo. Yung safe, hindi yung volatile. Ito, kita nyo ha, katulad dito. Binili nila ng 65.30 per share.
Ha? Mhm. Ngayon, ang shares ay 13.68 na lang. 65 pesos binili, ngayon 13 pesos na lang. Bagsak. Bagsak ng malaki. Oo. Napakalaki. O di Matindi. lugi ang gobyerno. Oo. Paano yung pera? Nagko-contribute lahat ng empleyado tao, ng gobyerno yes. sa GSIS. Ala. At 2.7 million pala mahigit ang beneficiary ng GSIS na Opo. umaasang yung kanilang pera ay pangangalagaan para pag sila ay nagretiro, sila ay may pensyon, nangamote. O, Ala. daan-daang milyon ang lugi rito, kwentahin mo. Heto mo 65.30 binili. 13.68 na lang ngayon. Sobra. Kukumputin ko. Malaki. Sobrang Hindi, mahirap bagsak. kasi i-compute yung eksakto. Oo. Basta malaki. Basta malaki. Oh, Kaya basta nga malaki. ako naggulo mahina ako sa mate. Computein mo nga. Ayun na. Okay na Computein nyo yun. nga kung magkanong nalugi, Ay, grabe. Pambihira, Biro Nakakabobo mo. tong mat na to eh. Yan tama, yung ginawa ni Risa na yan. Talagang Congratulations. Oo, congratulations. Ayan, Senator. Hindi, kami naman ni Risa, okay Senator, naman kami Senator pagka tama Risa. naman pa sa aking Opo, palagay. opo. Alam mo, there was a hearing, Senate hearing noon na lumahok ako. Kakampi namin si Senator Okay naman Risa. siya, Yung oo. mga OFWs din ito na nagreklamo tungkol doon sa isang consul general na hindi kumikilos dun sa kanilang mga reklamo na sila ay na-scam sa Italy. Walang ginagawa yung ating konsulada doon. Oo. Matindi to. Oo, magkakampi kami noon ni Senator Risa, tinulungan niya kami. At pinuri ko naman siya for that. Tsaka din, oo. sabi niya, WPS atin ito. Yan ang ni Senator Risa. Okay. Ito talaga, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng ating programa Yes. at sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Magbabalik po ang Yes, yes, Yo, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial information, victorious, matralasas, maalalahanap po ay kasi news, flash, breaking, YouTube, at this moment kasi ano kapagsurubahan nating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3! Yeba! News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Tabayan na natin ang iba pang mga report na inihahain na mula sa labas ng himpilan dito sa DWIZ. Samantala, pamahalaan may libreng sakay sa MRT3 tuwing Miyerkules ngayon pong buwan na ito. Kung ano detalye alamin sa report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Good news para sa mga pasahero. Magkakaroon ng libreng sakay ang MRT3 sa lahat ng Miyerkules ng buwan ng Agosto para sa mga pasaherong gagamit ng National ID sa pagsakay ng tren. Epektibo ang nasabing libreng sakay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at mula alas 6 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa August 6, 13, 20 at August 27, ang libreng sakay ay alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapalagaan na pa ang paggamit ng National ID para sa mas madaling mga transaksyon, pampubliko man o pribado at mas mabilis at inklusibong paghahatid ng mga serbisyong panlipunan. Maaari ring ipresenta ang physical card, printed paper o digital copy version ng National ID sa security personnel sa service gate ng mga istasyon upang makatanggap ng libreng sakay. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, isasagawang debate at botohan ng Senado sa impeachment case laban kay VP Sara matapos ang SC ruling. Sinabayan ng kilos protesta ng iba't ibang grupo. Detalye live mula ka Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Ate Selly. Huwag i-dismiss, ituloy ang paglilitis. Yan ang tigaw ng mga nagrarally ngayon sa labas ng gate ng Senado kung saan tinatawag nila ito na People's March for Accountability. Ang rally ay sinabay sa nakatakdang debate at botohan ng mga senador mamayang hapon kaugnay sa kanilang magiging hakbang kung susundin ba o hindi ang naging ruling ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangungunahan ang rally ng Tindig Pilipinas, Nagkaisa Labor Coalition, kalipunan ng kilusang masa civil society organizations at sectoral groups. Nananawagan na naturang grupo na ituloy ng Senado ang impeachment trial para daw mapaharap at mapanagot ang pangalawang Pangulo sa mga kaso na inihain laban sa kanya ng Kamara de Representantes.
Ito sa Patrol 19, Cell Ortega Bueno, para sa Intila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yeah, mga kasama! Magandang umaga pong muli, Atty. Ferdy Topacio. Nagbabalik na ang Yes Yes Yo Topacio sa oras na Alas 11:32 ng umaga. At syempre po sa ating pagbabalik ay narito na tayo sa Jim Paredes portion. Yes. Walang iba kundi ang ating paboritong bahagi na Pinamagato. Natawa na naman ako rito Ang sa haba. Natawa na naman ako rito sa Tindig Pilipinas. Mga a-holes tong mga ito eh. Oo, siraulo itong ibang mga leaders ito. Alam mo, yung kinikwento ko sa'yo noon, yung sa kay Sereno. Sila pa rin yun. Gusto nilang umikot. Sinabi ng hindi pwede ng mga pulis, nagpupumilit. Kasi nga para hindi magsagupa yung grupo namin na in favor na matanggal si Sereno at sila na ayaw nila. Ganun sila Sinabi na nga, dito kayo, kami dito. Gusto pang umikot, iikot daw sila sa Supreme Court. Alam. O, sinalubong namin. Sinabi ko doon sa matabang leader nila, ewan kong pangalan nung napakataba eh. O sabi ko, kung gusto nyo tumuloy, ba hindi dadaan kayo sa akin. Umurong naman. Okay. Yung mga yan, puro duwag yan eh. Yung mga matatapang lang yung pagsigawan sa TV yan. Si Teddy Casino, matagal ko nang hinahamon yan na magkita kami. Natatakot. Bakit ganun? Si Nery Colmenares naghamon ha sa DOJ. Sabi ko, sige, halika sa labas. Paglabas ko nawala. Ganun. Tony, wag. Bawal away. Hindi, Oo mayabang nga. Pwede ba? Anyway, sige. Yeah. Bumati ka na. Magandang umaga ho sa lahat. Pagbati ho, pinapaabot natin kay Josephine Salvador ng Rosario Medical Center, kay Georgina Flor de Lislanot, yan, salamat po, kay Ma'am Lina Policarpio at kay Attorney Jess Paredes, yan. Mula dyan sa sa Pasig dito, syempre. At hello din kay Eltap Orlando Marquez, Michael Jolinda Delera, at lahat ng mga, alam mo, Attorney, ikaw yung priority ko ngayon, kaya ikaw na. Hindi lang talaga ako makaget over. Hindi lang sa tindig, ay. kundi yung mga senador. Opo. Yung mga senador na nagsasabing magbotohan tayo kung susundin yung Supreme Court o hindi. Hindi po option yun. Malaki ang sira ng ulo ng isang senador na nagsasabing pwedeng hindi sundin ang utos ng Korte Suprema. Oo, Ba't ganun? malaki sira ng ulo nyo. Magalit na kayo kung magagalit sa akin. Hindi po option yun. Malaking kahihiyan yun. Whether you agree with it or not, dapat nyong sundin. Gusto nyo ng gulo eh. Oh. Diba? Kaya nga Supreme Court eh. Kaya nga Supreme Court Eh, eh. di ibig May sabihin, problema. tayo, wala na Kayo, tayong mga senador, sumumpa kayo to preserve and defend the Constitution. Sino ba nagbigay ng power na para sa Supreme Court ng judicial review? Di ba Constitution? Yes. Oo. Mag-aral kasi kayo, yung mga hindi abogado kasi ng mga senador, nagtanong lang sa Liga Luminary na kabuka ni Tony Carpio at ni Laila De Lima. Oo. Sinabi pwede hindi sundin, kaya nga meron pong judicial review. Ang tagal-tagal na tradisyon yan. Basahin niyo yung Marbury versus Madison. Ha? Anyway, batiin na natin itong mga to. Sige po. Si Pabibo Kaboy, Francis boy. Falco, Maria Teresa Maturan, teka muna, Lisa Nala, meron dito nagpapa-shoutout sa atin na isang, hahanapin po natin dito. Yan. Happy birthday, Micaela. Teka ha. Opo. Ito yung pamilya, mga kaibigan natin ito. Opo. Sa, Sige. ito. Si Karens J. Caba at Maria Juvelin mula sa lokal ng Templo Central. Hi! Yan. Hello. Di ba yan ang lokal mo? Opo. Ayan, oo. Opo. Ito, kalokal nyo itong si Kajuvi rito. Yes, Mayer Serenio, God bless sa pinaglalaban daw natin. Opo. Okay, Catherine De Vicente from Calibo, Red Nidali, Karma is real. Emer Carida, umay kasi sa Pangulo ng Pilipinas. Yon, ngayon hindi mapatahimik si Romualdez. Daddy M, Ayan. Mindanawan Kamarang Magnanakaw,
Gerald Calzado. Hey! Hey! Roxanne Costo. Ano Yan, nandito. Maharluka Apoltera. Kasarap tanggalan ng... ano ka? Ikaw, ha? Anong gusto mong tanggalin kay speaker? Ikaw, ha? Wag naman. Yan. Gilbert Nicaforte. Ronald Mangahas. Hi. Melvin Pakuan. Good day daw. Lalaine Sagun. Hello Mula po. sa Cagayan de Oro City. Hi. Yan. Yan ang birthplace ni Coco Pimentel. Pero hindi siya manalo-nalong mayor dyan. Ganon? Kaya nagkaganon. Ewan ko. Basta lokal, hindi siya nananalo. Basta Okay. kilala siya ng mga taong, basta yung kakilala niya, yung mga botante, mga kapitbahay niya, ayaw sa kanya. Ay, Jim Pare, grabe talaga. nakakalungkot. Tony Zamora, mula sa Hi. Panabo City, Davao del Norte, banana capital of the Philippines. Imbitahin Banana? niyo si Laila de Lima dyan. Marami palang saging dyan eh. Baka may saba. Daddy M. Feeling daw ni Romualdez sa kanyang Power of the Universe. Ayan, nandito rin si Richie of Vancouver. Hi. Narito si Alfie Poras, Josephine Angeles. Hello po. Yan. Galing sa Kuwait daw, si Wilma Ausa. Baka connecting okay. flight lang siya. Connecting Okay. flight. Okay. Oo. Sana makita siya. Marnet agad ng Live, family. Ryan Ramilo, Ronald Mangahas, Ron Ricafort, Hi. Marlon Vicente Cherry Principe, Cavite, Opo. aking home province, Jose Narvades, Mario Santa Ana, Opo. nandito Enrico Show, C.A. Dimarukot, yan. Hi. From Calgary, yan, Joylyn Suarez, Laguna. Pampanga naman si Ronald Pagio, Olimpio Llanes. Yes, Yan. hi. Nako, galit ito kay Albi Benitez. Hindi, talagang tama yung ginagawa din. Opo. Sino ba yung ayaw na sa... May isa pang si Win ba? Si Erwin Tulfo, di ba? Yes. Ayaw na rin niya sa online gambling. Talaga namang salot po yan. Marichelle Santos, Marie Resabeth Logan, yan, Eduardo hi. Garcia, Caloocan City North, Maruf Versosa, yan, nandito rin po siya. Chris, nakahabol pa sa live. Good morning din, ma'am. Good morning. Yan, Nene Daddy, Dubai, UAE, Kangkalus TV, yan, Yes. Nilda. Small but terrible daw ako. Ikaw Okay lang, small and terrible. Maria Divina Olega, hi. Gilbert Basister. Yan, nandito si Annie Magadia from California. Joseph Arnel Aguilar watching from Ireland. Nilda. Dick Villanueva, Joel Sarmiento, hi. Julieta hello. Gonzalez. Yeah, hi. Honesty Fairness. Yan, Lawrence Ani, Jess Sentimos, Michelle Saliwan, Reggie Regal Felipe. Ang dami kulasisi, baka hindi na natin matapos ito. So kaya wag na nating banggitin si Cesar San Diego, si Presay, si Rico Jur at si Josephine Samaniego na nanonood from Ontario, Canada. Hindi na po natin babanggitin pati si Frederick Villanueva at saka si Lynette Ocampo, hindi na rin po Wag natin. nang banggitin. Wag nang banggitin. Wag na natin banggitin. Yes, Okay, siyempre si Michael Guy, Wag na rin si banggitin. Ryan Ang, si Ronnie Mende Tomas, si Cathy Palamos, Roma Valdez, si Rui Rondain, Ramiro Oliveros, Attorney Joey Lomangaya, William Gatchalian, Yahoy. si Andrew Tan, Willie King, Louie and Nats Gamboa, Jerry and Jeric Chua ng NB Team. Yan, Alex Cruz ng VinFast. Meron namang mga taxi ang VinFast, ha? Yeah. Kalahati lang ng presyo noong Grab. Kasi talaga? purely electric, Maganda. may ride hailing din sila. Na app, may sarili silang app, ha? Okay, hailing. So yan ay ating mga binabate. Okay. Opo. Anyway, dumako muna tayo sa iba. Kasi eto may mga tanong sa akin. Kasi 'di ba inanunsyo ng ating pangulo na pagka ikaw ay nasa government hospital ay Libre. wala kang babayaran. Yun. 'Di ba? Ang Diyan dami natuwa. nagkakagulo. Totoo ba yan? Teka muna, baka na magsuguran kayo roon sa lahat ng government hospital. At humingi kayo ng zerong bayad. Unang-una, hindi po lahat ito po ay DOH hospitals po lamang, Ah. Department of Health.
Hindi po lahat ng government hospitals, liwanagin natin, ay Department of Health. Ayun. Merong mga hospital na nagpopondo ay yung local government, hindi po DOH yun. Meron namang mga ospital na ang nagpopondo ay government-owned corporations. Ayun. Ito yung mga malalaki na panahon ni Imelda Marcos itinatag. Hindi po to DOH. Ito yung Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney Institute, Wala. Philippine Children's Medical Center, Hindi Blood kasali. Center. Hindi po ito mga DOH hospital. So Ayun. tingnan nyo muna kung kasama po yan. Ang DOH hospitals po, meron na 87 hospitals lamang nationwide. Make 87 sure lang. bago kayo pumasok para hindi tayo magkaroon ng problema ay it is one of the 87 DOH hospitals. May listahan po si Auntie Claire. Walang biro, walang biro. Talaga? Nasa Presidential Communications Office daw, si Auntie Claire ang nagtatago ng listahan nung 87. Oh. Make sure lang, pag hiningin nyo kay Auntie Claire, hindi blank na papel ang Oh. ibigay sa inyo ni Auntie Claire, katulad ng ginawa niya doon sa mga Ala. listahan ng mga barangay, blank na papel. Hindi natin malalaman. Okay. May nagtatanong din, kailangan bang member ka ng PhilHealth? Opo. Yan, nasa baba yung PhilHealth. Lagot. In practice, lahat ng Pilipino, because of the Universal Healthcare Act, Opo. lahat tayo dapat covered ng PhilHealth. Kahit nga yung mga walang pagbigay, di ba? Ang nagbabayad yung mga nagbibigay. Yes. Kaya nga galit na galit tayo nung kinuha yung 86 billion ba o 60 billion sa PhilHealth. Opo. Kasi yun ang pang-pondo ng mga hindi nakakapag-contribute. Yung mga Reserve. talagang mga vendors, mga pedicab drivers. Pero kahit hindi ka rehistrado, Opo. pagdating mo roon, may tutulong daw sa'yo, daw, na magparehistro para maka-avail ka ng zero balance. Okay. Oo. Yan, maliwanag po yan, ha? Okay, yung sinasabi ni Pangulong Marcos, na pag kayo ay nasa ospital ng gobyerno, gano'n siya, gano'n, no? Ay wala kayong babayaran. Hindi po lahat ay wala kayong babayaran. Ibig sabihin kulang yung Oo, kulang yung caption. Hindi niya sinabi, gaganon-ganon siya, gaganon-ganon. No? Oo, anyway, Nako, patay tayo Oo. dyan. eto, unang-una, basic or ward accommodation. Hindi Ayun. pwede yung private room, yung solo. Okay. Oo. Ang covered ng basic ward usually, hindi naman lagi Aha. ay may kasama ka sa kwarto o marami kayo sa kwarto, ward ang ventilador yung inyong ventilation at may shared toilet ito. Okay. Ayun. Yung operasyon kasama ba? Halimbawa, tinakbo ka ron at ikaw ay masakit yung appendix mo. Kailangan ng appendicitis. Kasama pa rin. Oo. Yung operasyon. Basta ikaw ay basic sa ward accommodation. Yan. Pwede rin yata, sir, yung mental Panganganak. patient Mental patient din, pwede. Bakit? Yung mga nasa kongreso, pwede rin. Basta mental patient. Hindi naman papasok sa ward yung mga miyembro ng kongreso na mentally ill. Marami doon yung pwede daw hindi sundin yung Korte Suprema. Yan. Ala. Yung ER, teka muna, pero yan ay sinasabi. Kung ER, emergency, nabaril kayo, hindi kasama. Ay, hindi. Yan, okay. May mga kasama pa, tatapusin ko na at magbe-break na tayo. At paunahan na kita, Pagkatapos itong break, ako'y mawawala na. At may healing ako, kaya nakapamburol ako ngayon . Uy, yan. naman. Covered Talaga. din yung mga check-up, etc., etc. Yan, dahil dun sa programa ng gobyerno, kasama na yung Malasakit Center ni Bongo. Senator Yan, Bongo. batas din naman yun . Opo. So, yun po, maliwanag basic accommodation sa ward, mga operasyon covered, pero emergency hindi covered, at government hospital lamang po, yung 87 DOH hospitals. Ayun. Oh, Okay. yeah. Okay, at sa notang yan mga kasama, ay magbabalik po ang Yes, Yes, Yo, Topacio, ating oras Alas 11:46 ng ng umaga. umaga. 1, 2, 3, Yeba! Yeah!
Yes, Show Topacio. Ayan. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio. Ayan. Sa bahaging ito ay ako po ang inyong kasama. May hearing po kasi. Pasensya na kayo guys ha. Si Atty. po hahabol po sa hearing niya para at least hindi kayo na iiwan niya. Ayan. Ang oras po, alas 11:49 ng umaga. At syempre, ang tabayan na natin sa linya, ang ating kaagapay naman ngayon sa huling bahagi ng ating programa. At of course, humingi ako ng pasensya dun sa iba. Kaya po ako nakatingin sa cellphone habang nagsasalita si Atty. Topacio kasi po, may pinapahanap po siya. Ayan, pasensya na po kayo. Ganun talaga yung technique namin dahil wala na po kaming time para mag-usap ni Atty. Topacio. Kaya yun po yung ginagawa namin. Kaya yung mga akala nakatingin lang sa cellphone, no, hindi po. Meron po siyang pinapahanap o kaya naman po meron tayong idadagdag na kailangan natin sa cellphone. But anyway, salamat po sa advice ha, si Masendesta. Jubiles ke do yuris ko una ngayon si Mas. Okay, mukhang Japan yun kasi yung message na yun ay may Japanese, may Japanese character. But anyway guys, no, habang hinintay natin, nandiyan na ba sa linya okay na? Wala pa. Okay. Habang inintay ho natin ang ating kaagapay para dun sa, alam nyo, meron ho tayong mahalagang panawagan mula sa LTAP, no? At importante po kasi yan para ho naman, alam nyo, sa totoo lang, marami na hong programa rin, iba naman ho yung dito sa ating kanyang panawagan, no? But anyway, yung kanina po, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng produksyon, sa mga nagbigay sa atin ng pagkakataon para naman mapanawagan natin si Miss Ausa, no? Alam nyo, ito nga, salamat din sa ating news team, no? Salamat sa inyo. Bihira ho kasi mga ganitong pagkakataon, no? Na tayo po ay mamatayan ng isang kababayan, OFW. Ako po dati po akong OFW at dumating din tayo sa punto na kagaya po ng kanyang naranasan, pero awa naman po ng Diyos ay nakarecover po tayo. Marami tayong naging problema. Alam niyo naman ang problema sa abroad, no? Lalong-lalo na kung kayo po, kung kayo po ay merong maraming iniisip, lalong-lalo na syempre, di ba? Nung panahong ako po yung OFW, ang dami natin pinapaaral na mga kaanak, pamangkin, di ba? At yan naman po ay tulong ng Panginoon dahil kahit papano ay nakakapagbigay tayo ng tulong, di ba? Siyempre, yan naman po ay mga dating eksena. Yan, eksena sa inyong likod. But then, doon naman sa mga natin, regular viewers, yan, tayo po'y natutuwa tayo dun sa mga nagko-comment ha. Salamat po sa mga comment ninyo. Bagamat hindi po lahat kasi mapagbibigyan natin dahil talagang napakarami. Ayan na. Okay, nasa linya na ang ating napakabait na kaibigan, of course. Yan po ang ating kaagapay sa pagdating ng transport sector, no? Ito si Calando Marquez, ang National President ng LTAP Modernization ng mga Public Utility Vehicle. Magandang umaga po! Ay, good morning, Ma'am Joby, at good morning sa yung mga tagapakinig. Opo, Calando, pasensya na ho kahapon na talaga. Alam niyo ho, minsan, tayo po bilang isang mananakay ay naghahanap ng magandang balita mula sa inyo, pero tila ba puro problema yung ating na-encounter. Una-una yung pagtaas ng pamasahe, sabi nyo nga, di ba? Pagtaas ng gasolina, marami ang problema. At yung modernization program, bakit hindi pa natutuloy? Yan po, pakisagot lang po, Calando. Oo, napakahirap kasi ngayon, Mama Cherry, ang kalagayan namin dahil nga, unang-una, ay yung mga pasahero namin ay nakukuha na nitong mga contracting na mga motorcycle dahil sinusundo sa bahay, hinahatid sa bahay. So malaki ho yung nawala sa amin na pasahero. Almost 30% ang nawala na pasahero namin, and at the same time ay napakabigat na problema natin lahat, yung traffic. Talagang ito yung umuubos sa kita ng tsuper dito sa napakabigat na traffic natin po. At pangatlo ho, yung problema, yung pong napakataas na spare parts, na pag tumataas ang spare parts, anong krudo, mga gasolina, lahat, sumasabay yung spare parts, parang deregulation law na rin, na hindi naman po bumababa, pang nagbaba ang presyo ng fuel.
Ay, nako, alam nyo Kalando, matagal na kayong lumalaban para sa ikabubuti ng transport sector, lalong-lalo na yung modernization program. Ano rin daw po ba ang nangyari dito? Alam niyo ho, yung modernisasyon hanggat sabi ko nga po, hindi naman sa ako nagdudurong-durungan, ay hanggat walang batas ang programa ng gobyerno dito sa Public Transport Modernization Program, pabago-bago kung anong gusto nilang mangyari. Ang ibig kong sabihin, kung nasa batas po yan, lahat ng mga alituntunin na guidelines na dapat may paloob ay nandoon yung dapat sundin. Kaso binabago-bago ho na instead na rationalization ang unang requirements sa pagbukas o pag-modernize ng sasakyan, Opo. ay inuuna yung consolidation. Hindi po, mali-mali po kasi po, Ma'am. Kaya, Ma'am Joby, pasensya na po sa ating mga tagapakinig dahil hindi naman po talagang tama na unahin mo yung pangalawa dapat na requirements, yun yung inuuna nila. Ano bang ibig sabihin nun? Unahin, nagbibilang sila, magkano ba? Kaya para bang akin, naghihinala kami dahil ang nagiging problema namin dito ho sa modernisasyon ay talagang napakalaki po, Ma'am Joey. Oo nga, mukha nga. Pero ito boy, kasama rin ho ba yung miscommunication o talagang ayaw nila yung iba? Talagang yung iba ayaw nga dahil unang-una, dahil meron naman katuwiran ho yung kanilang sinasabi, na instead na dati kasi ho yung modernization, pag kooperatiba, sumapi ka sa kooperatiba, nakalagay pa rin sa rehistro yung pangalan nung sumapi sa kooperatiba. Ngayon ho, ang nangyari, tinanggal na po yun, requirements na yun, binago nila ho yung dapat na gawin na batas, ay binago nila ho. Sila lang ho nagbago dyan sa, hindi ko maintindihan, kung CDA o LTFRB. Ang nangyari kasi dyan, Ma'am, ay talagang malaki kagaya ngayon. Yung ating pag-uutang sa bangko, napakaraming hindi makabayad. Dahil unang-una, yung rota ng mga jeepney na nangutang sa modernized na minibus na sinasabi nila na modernized jeepney, Opo. ay talagang hindi makabayad. Dahil nandoon na ho, yung mga dating provisional lang na inilagay ng mga bus, ay nandoon na, permanente na sila na pumapasada doon sa ruta ng mga jeepney. Opo. Kaya yun ho yung napakabigat na problema namin. At hindi lang yan, Kalando, nakikita ho natin yung mga jeepney na na dati tumigil sila ng biyahe pero ngayon nagbalikan na. Ano ba to? Legal din po ba ito? Alam mo, Ma'am Cherry, napakahirap na sumagot dyan sa katanungan mo, Ma'am Joby. Dahil napakahirap sagutin dahil nga nakikinig din sila sa ating sinasabi. Kaya yan ho yung napakabigat na problema namin. Dahil yung mga na-drop na, dahil pinabiyahe yung luma, hanggang ngayon bumibiyahe pa rin. Opo, kasi aksidente po ako dyan mismo sa babaan ng MRT. Akalain nyo, nadulas ako dyan sa jeep, dahil dun sa jeep na yon. Na dahil nga bumabiyahe na sila, sumakay na lang ako. Pero I'm not expecting na mangyari sa akin yun. But then, salamat sa Panginoon kasi hindi naman tayo masyadong na-damage. Pero ang punto ko lang dito, kung meron akong ibang option sana na masasakyan, kagaya ng modernization na sinasabi po ninyo, hindi siguro mangyari sa akin dahil talagang kailangan makipag-agawan ka. Kung hindi ka, 'di ba? Ganun ang nangyayari ngayon eh. Walang sistema sa pagsakay at walang sistema sa pagbaba. Yan ang problema. Talagang yan ho dahil unang-una ho yung loading and unloading natin na hinahanap namin na hindi ma-identify kung saan ba yung mga loading and unloading ng mga jeepney dahil doon sa motorcycle lane, yung mga bicycle lane, pag yan ay maparadaan mo at nagbaba ka, pwede kang huliin dahil bawal mong pumarada doon sa bicycle lane dahil nga doon ka lang makapagbaba at makapagsakay. So, yan ho yung marami hong problema, Mama Joby. Yes, totoo, maraming problema pero ang good news naman, mukhang libre daw ngayong buwan na ito sa MRT. Baka mapunuran yung MRT. Alam mo naman, di ba, Kalando? Kapag libre, marami nag-accommodate niyan. Di ba? But anyway, alam mo nyo po, umaasa pa rin tayo na maituloy yung
pagtulong na gustong gawin ni Kachabit Singson, di ba? Ukol doon sa kanyang Tama ka, Ma'am Joby. sa kanyang tulong na electric jeep na sana po ay mabawasan ang problema ng mga kukuha nito dahil alam niyo po ba, walang tubo, walang interest doon sa kanyang kukunin, kundi si Sir Chavit na ang bahala doon, 'di ba si Manong na bahala doon sa kakulangan na tubo, siya na ang bahala doon. But ang importante dito, Kalando, eto hindi ko makalimutan eh. Yun nga yung nihintay ko, yung jeep na na hindi kailangan ng gasolina. Matuloy pa kaya ito? Yan ho ay marami na hong nag-o-offer ngayon ho, kaya lang talagang yung presyo, Ma'am Joby, at yun pong tinatawag na panggastos mo na down payment dahil ang laki ng hinihingi na down payment, 30%. Yan ho yung problema namin at saka yung financing. Tinigil ho ng Land Bank, tinigil ang DBP yung financing sa scheme ngayon ng mga bangko, ng government bank. Kaya yan ho yung problema namin ngayon. Okay, Maraming Kalando. salamat, Ma'am Joby. Yes, maraming salamat po. Paumanin po mga kaibigan sa oras na ito. Ay magpapaalam na po tayo. Antabayanan po natin ang susunod na programa ni Boss Drew Nasino, ang Bali Tambayan. At syempre mga kaibigan, ang oras po sa ngalan ni Attorney Prayer Dito Pasio, alas 12 ng umaga.